Mga balita sa lalawigan. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Ground Zero ng Talisay, Batangas o ang lugar na pinaka-napuruhan ng Bagyong Christine. Dumalo si PBBM sa misa para sa 20 nasawi sa landslide sa kasagsagan ng bagyo. Ayon sa Pangulo, dapat suriin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang pagtugon ng pamahalaan sa sakuna. Dumalaw din ang Pangulo sa bayan ng Laurel, Batangas, kung saan sinasabi niyang game siya sa plano ng mga senador na busisiin ang flood control projects ng gobyerno. Pero iginid din ng Pangulo na dapat intindihin ng mga tao na hindi lamang ito usapin ng flood control. Issue na rin daw dito ang climate change. Pero pagsisiguro niya, ginagawa raw ng pamahalaan ang lahat ng kanilang makakaya sa mga ganitong uri ng kalamidad. Naging mapayapa naman daw po ang unang araw ng filing ng Certificates of Candidacy para po sa pinakaunang Bangsamoro Parliamentary Elections. Mismo si COMELEC Chairman George Garcia ang nanguna sa pagbubukas po ng COC filing sa lungsod ng Cotabato. 65 pwesto sa Bangsamoro Parliament ang paglalabanan sa halalan. Sinabi rin po ng COMELEC na mas mabuti nang ituloy ang eleksyon sa gitna ng mga panawagan na ipagpaliban ito. Posible po daw kasing abutin ng 3 bilyong piso ang gastos kung ihiwalay pa sa midterm elections ang botohan sa BARM. Ipinapatupad na rin po ang mahigpit na seguridad sa naturang rehiyon habang umuusad po ang filing. Ayon po naman kay Senate President Chis Escudero, nais niyang ipagpaliban ang botohan ayon na rin daw po sa request ng Malacanang. Ito'y para amyendahan ang mga kailangan pong amyenda sa batas na lumikha sa BARMM. Patay naman sa pamamarilang isang pastora sa Rodriguez, Rizal. Base po sa investigasyon, nasa harap lamang ng kanyang bahay ang biktimang si Maria Fe Armiza ng barili ng gunman. Dead on the spot si Armiza. Agad namang tumakas ang salarin sakay ng isang motorsiklo. Alitan sa lupa ang nakikitang motibo sa nasabing krimen. Sumuko umano ang 2 miyembro po ng New People's Army sa Bukidnon. At ayon sa Philippine Army, umamin ang 2 na umano'y mga rebelde sila at nangingikil daw sa ilang mga magsasaka. Isinuko rin ng 2 ang isang rifle at machine pistol. Sumuko naman daw ang 2 dahil natatakot silang madiin sa mga krimen na ginagawa umano ng mga lider ng NPA. Inilahad din daw ng mga sumuko na humihina na ang pwersa ng NPA sa Bukidnon. Nagbuga ng higit 5,000 tonelada ng sulfur dioxide ang Bulkang Kanlaon. Nakapagtala din ng 5 volcanic earthquake at pamamaga ng lupa sa paligid naman ng bulkan. Muling pinag-iingat ang PHIVOLCS sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan. Maaari daw magdulot ang sulfur dioxide ng pananakit ng mata, lalamunan at magdulot ng hirap sa paghinga. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang bulkan dahil sa mataas na aktibidad.